Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan, nasa maayos po tayong kalagayan. At umpisa na po natin, mga tambay. Ito po, komentuhan po natin, ito pong nakaraang araw po, mga tambay, ay nagsalita po si Senator Marcoleta, mga tambay, na ang ginagawa po sa mga testigo o tatayong witness, mga kabayan, ay talagang ginagawan daw po nila ng fake news para ma-discredit ang testigo na katulad po ni Master Sergeant Gutesa, mga tambay. Grabe, talagang gumagawa raw po sila ng mga fake news para lang ma-discredit at masiraan ang tatayong witness para makapagturo sa mga ulo na po yung ulo ng magnanakaw na gumawa po sa atin na mahigit 3 taon na korupsyon. Nakakalungkot, ano? Kung sino pa yung magtuturo ay siya pa pong pinababagsak ng mga demonyong ito umano. Samantalang dapat ang pabagsakin mo ay yung mismong magnanakaw, yung mismong ulo. Yun ang dapat mong pabagsakin. Hindi yung mismo magtuturo sa magnanakaw. Hindi po ba baliktad itong mga hindot na ito? Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Naku. Sinirculate ito across social media. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. A man dealing with Grabe, no? pain and neuropathy symptoms. Nag-ano lang po tayo, ano natin. Grabe, no? Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao ba niyan? nagtatago bilang CDG Media Minds.
sa anino ni Luis Orbon, Oho. huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ganun mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oho. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, eh, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo, Ayan, dapat nakikita alam mo, niyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang At agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Oo. Ayan, tingnan mo yan ha. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oo. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, Oo. ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost So, na umaabot gusto, no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Oo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Mo. Ibubus nilang lahat. Mamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis
ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yan, huli. Nahuli sila ni Senator Marcoleta. Sana po, imbestigahan nyo po ng malalim yan, Senator Marcoleta. At syempre po, patawan po ng kaso ang mga tao na yan. Kasuhan nyo po. Lalong-lalo po, mga tambay, ibang klase po. Ginagamit po ang social media at ang pera. Pera pa yata ng taong bayan ang ginagamit para po sa fake news. Para madiscredit lahat. Ang gusto nilang siraan. Hindi po ba? Yan po ay talagang napatunayan na rin po yan kahit po yung anak po ni Senator Marcoleta, si Congressman Marcoleta sa House of Representatives. Napatunayan na po yan na talagang nagbabayad ng maraming troll farm ang administrasyon. Pati po ang PCO ay sinasabi po nagbabayad daw po yan umano na mga troll farm na napakarami para po pabanguhin ang administrasyon at pabahuin naman ang pabahuin ang gusto nilang pabagsakin. Umano, katulad po nito, tama po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Paano mo matutukoy yung mga tunay at malalaking ulo sa gumawa ng korupsyon sa flood control at sa marami pang korupsyon sa ating bansa? Kung sisiraan mo ng sisiraan at pababagsakin mo at gagawan mo ng gagawan ng fake news si Gutesa. Yan po lahat, napansin nyo po yung pati po sa mainstream media, hindi lang po sa social media, hindi po ba, nangyayari na i-discredit nila ang pagkatao ni Gutesa. At ganun din po si Senator Marcoleta at si dating congressman, di ba? Na si ano po ba mga pangalan no, yung dating congressman po, di ba? Yung sinasabi nga po pati 1 kilo ng pera, alam po di ba? Kaya nga po nakakalungkot po mga tambay ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Dahil po sa kaswapangan. Sa kaswapangan po nila sa kapangyarihan. Hindi ba? Greedy. Nung makabalik na po siya sa kapangyarihan. Di ba? Sila ayaw na po mawala. Kaya po lahat gagawin nila para po magtagal sila yata ng forever ang gusto nila. Kaya nga po, lahat po sinisiraan di ba? Kauna-unahan nga po si dating Congressman Defensor, hindi ba? Tapos si Senator Marcoleta at si Marine Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Nakakalungkot. Kaya buti na lang po itong si Senator Marcoleta ay alam na alam po ang galawan. Alam na alam niya po ang galawang marungis, napakarungis na galawan nito, lalong-lalo yung mga sangkot sa korupsyon. At ang tanong po natin, may kinalaman po kaya dyan ang House of Representatives at ang mga ilan-ilang senador? At lalong-lalo po ang Malacanang kaya? May kinalaman kaya dyan sa pagpapabagsak? Dahil babalik na naman daw po ang Blue Ribbon Committee sa November 14, malapit na po. Kaya po nila dinidiscredit kaya? Ayon sa ating Senador Marcoleta, para nga naman pag kinumbida nila si Marine Sergeant Gutesa ay sirang-sira na sa taong bayan, na discredit na nila ang pagkatao ni Gutesa. Buti na lang po, nahandyan po ang Senator Marcoleta at kayang-kaya sila i-research
Napakarami sa social media at kilalang kilala na sila ni Senator Marcoleta. Maghanda na kayo ngayon. Maghanda na kayo. At talagang sana po wag palagpasin ni Senator Marcoleta lahat ng nasa likod ng mga akusasyon at paninira at paggawa ng fake news sa kanila. Sa kanila po ni Depensor, sa kanya at kay Gutesa at sa marami pa, lalong-lalo sa ginagawa po nila sa pamilya Duterte. Kasama po 'yan sa pagpapabagsak nila. Hindi po ba? Para po ilihis ang issue. Ang issue po ng korupsyon nila ay kailangan pong mailihis at kailangan pong mailipat. At yung tutumbukin mo na at malapit na matumbok ang ulo ng mga halimaw na ito, itong mga demonyong ito, itong mga hindot na ito, malapit na eh. Matutumbok mo na. Kaya lang, lumabas na lahat ang alipores nila. Nilabas na po nila lahat ang kanilang panangga, ang kanilang tinatawag na mga sundalo nila para po protektahan ang mga amo nila. Pero hindi naman po magtatagumpay yan dahil wala naman pong kasamaan na magtatagumpay ng pangmatagalan. Lagi pong mayroon pong kawakasan yan. Hindi po ba mga kabayan? Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. At sana po ay bigyan nyo po ng leksyon at maipakulong po ang nasa likod ng mga tao na yan at yung mismo nagpapatakbo sa mga tao na yan na nagbibigay ng fake news sa ating bansa, lalo-lalo na sa paninira. Paninira dahil sa pera, pakinabang mga kabayan, ibinenta na po nila sa pera ang kanilang mga kaluluwa, itong mga tao na ito. Kaya po ang ating bansa ay nagkandaleche-leche sa mga tao na ito. Mga kababayan, thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you po Ma'am Nancy Lumampaw. Thank you po sa mga biyaya po ninyo. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong paggawa. At magdasal din po tayo mga tambay para po sa ating bansa na sana po mawakasan na po ang mga kakawalang hiya nila, kademonyohan nila na ginagawa po sa ating bansa. Sana po matapos na po ang mga kahayupan nila na ginagawa sa ating bansa, mga kababayan. Sama po natin sa ating dasal. At isama rin po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang buong pamilya at ang dating Pangulong Duterte na sila po'y mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganun din po mga kababayan, tayo po'y magdasal para sa ating kaligtasan at sa ating buong sambayanan, mga kababayan. At siyempre po mga tambay, tiis-tiis lang po muli. Siyempre kailangan natin magtiis at darating naman po ang panahon na magwawakas din po ang mga salot na yan sa ating lipunan. Paalam, ingat po, bye-bye.